Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Nilaglag na ng mag-asawang Diskaya ang mga dawit na politiko sa kanilang mga proyekto. Sa Senate Bill Ribbon Committee hearing ngayong araw, 2 malalaking kongresista ang dawit sa di umano'y pakikinabang sa tongpats ng DPWH sa projects ng mga Diskaya. Yan sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldi Co na dati ng House Appropriations Committee Chair. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldi Co na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Ang request daw na pera ni Congressman Rillo para sa unprogrammed funds at insertions na inaaprubahan mismo ni Speaker Romualdez. Tao raw ni Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa kanila. Si Kong Jojo Ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Zaldi Co. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya kundi para kay Speaker at kay Zaldi Co. Sa Pasig City naman, lumapit daw ang DPWH project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin umano ang parte ni Congressman Roman Romulo sa isang flood control project noong 2022. Nasundan pa ito ngayong taon dahil 30% naman ang hinihingi para sa parehong kongresista. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Nilaglag na ng mag-asawang Diskaya ang mga dawit na politiko sa kanilang mga proyekto. Sa Senate Bill Ribbon Committee hearing ngayong araw, 2 malalaking kongresista ang dawit sa di umano'y pakikinabang sa tongpats ng DPWH sa projects ng mga Diskaya. Yan sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldi Co na dati ng House Appropriations Committee Chair. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldi Co na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Ang request daw na pera ni Congressman Rillo para sa unprogrammed funds at insertions na inaaprubahan mismo ni Speaker Romualdez. Tao raw ni Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa kanila. Si Kong Jojo Ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Zaldi Co. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya kundi para kay Speaker at kay Zaldi Co. Sa Pasig City naman, lumapit daw ang DPWH project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin umano ang parte ni Congressman Roman Romulo sa isang flood control project noong 2022. Nasundan pa ito ngayong taon dahil 30% naman ang hinihingi para sa parehong kongresista. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Totoo rin daw ang 10 to 25% na tongpats na hinihingi ng DPWH para hindi maipit ang kanilang kontrata. In cash pa raw ito kung ibigay ng couple. Ang bawat transaction may voucher o ledger kung saan nakalagay ang araw kung kailan ito natanggap. 18 officials ang pinangalanan ng mga Diskaya na gumagawa nito. Bukod kay Roman, kasama rin si Oswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, mga kongresista sa QC na sina Patrick Vargas at Arjo Atayde at Marikina Congressman Marcy Chodoro. Kung minsan, ilang politiko pa raw ang personal na inabutan nila ng pera dahil matindi raw kung manggipit ang mga ito. Kasama rito si Rillo, si Aga Party List Representative Vicky Briones at ang ama ni Congressman Arjo na si Arturo Atayde dahil malaki ang tsansang lumiit ang kita nila dahil sa tongpats. Madalas daw silang mag-participate sa project. Sa kabila nito, nanindigan ang tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects na hindi raw sila gumawa ng guni-guning proyekto at masugid ang inspection sa kanilang mga project. Sa ngayon, ayon kay Curly, nagtataguan na ang mga opisyal at politikong ginamit daw ang kanilang pamilya para yumaman. Agad pumalag ang mga kongresista at politiko na pinangalanan ni Curly Diskaya. Sa isang pahayag, sinabi ni Pasig Representative Roman Romulo na hindi siya kailanman naging sangkot sa kahit anong bidding o maging sa pagpili ng mga contractor para sa mga proyekto ng DPWH. Diversionary tactic lang daw ito at pagtuturo sa iba para matakasan ang pananagutan sa batas. Kaya hinamon niya sina Curly at Sara Diskaya na magpakita ng ebidensya. Ganito rin ang tugon ni Marikina Congressman Marcy Teodoro. Hindi rin daw siya ang congressman noong na-award ang mga kontrata sa kumpanya ni na Diskaya
Diskaya. Pinabulaanan din ni Quezon City Congressman Orjo Atayde ang akusasyon at pananagutin daw niya sa batas ang nag-aakusa sa kanya. 100% not true naman daw ang paratang laban kay Congressman PM Vargas dahil wala raw ni isang project ang mga Diskaya sa 5th District ng Quezon City. Magsasampa rin daw si Vargas ng kaso laban sa mga Diskaya. Ang mensahe naman ni San Jose del Monte, Bulacan Mayor Florida Robes sa mga nagdidiin sa kanya sa flood control anomaly projects, mangilabot naman kayo. Ani Robes, kitang-kita naman daw kung gaano nakaganda ang San Jose del Monte ngayon. Wala rin daw ghost projects sa lugar. Sasampahan din daw niya ng kaso ang mga Diskaya. Pinabulaanan din ni Occidental Mindoro Representative Leo Di Tariela ang expose ng mga Diskaya sa Senado. Wala rin daw siyang tinanggap na kahit anong pera o pabor mula sa mga Diskaya. Kinwestiyon din ni Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona ang basehan ng mga pahayag ni Curly laban sa kanya. Si Ako Bicol Portales Representative Zaldico, na dating chairman ng Appropriations Committee, tinawag na baseless, irresponsible at hearsay ang mga akusasyon laban sa kanya. Walang basehan ang mga akusasyon. Pakiusap niya sa kanyang followers, tigilan ang personal attack sa kanyang asawa at kanilang pamilya. Dagdag ni Mendoza, walang ginagawang masama ang Quezon City 1st District Representative. Inosente raw si Atayde at napaka-unfair umano ang kanyang sitwasyon. Ang congressman ay anak ni businessman Arturo Atayde na una na ring nadawit sa issue ng sabong. Kamakailan lang ay lumitaw ang litrato ng negosyante kasama ang missing Sabongeros whistleblower na si Alan Bantiles. Kanselado na ang membership ng 9 na kumpanya ng mga Diskaya sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Inaasahang isusunod dito ang Simps Construction Trading at Wawaw Builders. Tatanggalin na raw ang records ng mga kumpanya para hindi na sila makasali pa sa anumang bidding. Simple ang sinabi ng Pangulo, lahat ng dapat managot ay dapat managot. Naghain ng 5 fraud audit reports ang Commission on Audit sa Ombudsman ngayong araw laban sa ilang opisyalis ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at 3 contractors. Kabilang sa mga isinumiteng ulat ang 2 proyektong hawak ng Wawaw Builders, 2 sa St. Timothy Construction na pagmamayari ng mga Diskaya at isa naman sa Sims Construction Trading. Ayon sa COA, ang 5 proyektong ito, kung hindi incomplete, tila super substandard daw o di kaya non-existent. Ang 5 palpak o ghost projects na ito sa Bulacan may kabuuang halaga na 342.6 million pesos. Sa isinumitering reports, napag-alaman ng COA na kabilang sa liable DPWH officials sina then District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Project Engineer Paul Jason Duya, Construction Section Chief JP Mendoza at marami pang iba. Pag-file po namin, mag-preliminary investigation po ang Office of the Ombudsman at sila po ang magsasabi kung ano pong case ang ipa-file po nila. Sinamahan ni DPWH Secretary Vince Dizon si COA Chairperson Gamaliel Cordoba nang ihain ang fraud audit reports kanina. Aniya, mismong DPWH ang nagbigay ng mga dokumentong kinailangan ng COA para sa kanilang ginawang inspeksyon at pagsusuri ng mga maanomalyang proyekto. Parte rin daw ito ng direktiba ng Pangulo. Pagkaupo ko, sabi niya, paspasan nyo yan. Ayoko na ng salita, ayoko na ng proseso pa, filean na ng kaso yung mga yan para managot na sila. Dagdag ni Dizon, may mga personalidad na rin daw na sasampahan ng official complaints sa mga susunod na araw. Pati ang pagsibak sa ilang opisyalis ng DPWH tulad ni na ADE Bryce Hernandez at JP Mendoza, ilalabas na rin ang official order ngayong linggo. Ayon naman kay Cordoba, linggo-linggong magsusumite ng fraud audit reports ang komisyon para sa mga madidiskubring palpak at ghost flood control projects. Dagdag pa niya, may sariling internal investigation ng COA para malinis ang kanilang hanay mula sa mga korap na opisyal. Naging mainit ang 3 araw ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa laglagan ng pangalan ng ilang politiko at opisyal ng gobyerno na di umano'y humingi ng kickback mula sa mga Diskaya.